Idiniklara na ang bayan ng Bugalyon sa ilalim ng state of calamity ngayong araw matapos maapektuhan ng matinding pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan ang 25,135 na pamilya sa 24 na barangay dahil sa nagdaang bagyong Maymay at Luis sa pinalakas na habagat at masamang panahon. Isinagawa ngayong Miyerkules ang special session ng Sangguniang Bayan sa Kainlingan ni Mayor William K.D. at sa paumuno ni Vice Mayor Rogelio M. Madriguera. Sa pamamagitan ng Resolution number 126 Series of 2026, formal nang inaprubahan ang deklarasyon ng State of Calamity na magbibigay daan upang magamit ang calamity funds ng munisipyo at mga barangay para sa agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Ayon kay Vice Mayor Madriguera, mahalagang deklarasyon upang mas mabilis na magamit ang pondo para sa pagbibigay ng pagkain at iba pang tulong sa mga nasalanta. Sinabi rin ng opisyal na wala pang naitatalang casualty sa Bugalyon, ngunit hinikayat niya ang publiko na mag-ingat sa paglusong sa baha lalo na kung may sugat o kung malalim ang tubig dahil sa panganib ng mga sakit na maaaring makuha mula sa kontaminadong baha. Kaka-declare lang namin ng state of calamity ngayon. Although, nung Monday, nag-meeting ng aming local executive na i-declare na niya na state of calamity ng entire municipality of Bugalyon. So, kahapon, sana yung special session namin, so ay mga suspend dito kasi na work from home yung mga empleyado, kaya nag-decide yung majority na ngayon namin itutuloy. May tatlo na wala. Na hindi rin kasi may parting baha rin yung mga party nila, kaya hindi na rin sila nakadalo. Although majority na rin naman, kaya na-approve namin yung resolution. Siyempre, ang nilalaman siyempre, unang-una doon, para at least magamit na yung pondo ng calamity fund dito sa municipality ng Bugalyon. Kaya yun yung mga ibang nilalaman. At saka siyempre, mga barangay din, at least makapag-declare na rin sila kasi nag-declare na ang ating munisipyo. Oo, kasi automatic pagka ganitong talagang tag-ulan, dire-diretso yung habagat, ang Bugalyon kasi is catch basin yan ng buwan. Oo, manggagaling pa yung mga baha, bayang-bang, gano'n. Tapos dito yung daluyan, yan sa may Agno River. Pag umapaw na po yan, marami talaga yung mababaha. Tsaka, siyempre yung iba nanggagaling sa bundok, yung ibang tubig, yung plus flood na sinasabi. Tuloy, nung Monday, may mga karsada kami na nalubog talaga sa baha, itong highway. At saka ang Kabayawasan underwater, may sa Pangaskasan, mayroong porsyon, mga 30% na underwater sila. Tapos sa Barangay Kabayawasan, nasa 60% yan, yung Barangay Kabayawasan. Umanday, Pantal, may mga porsyento, malaking porsyento yung maraming affected talaga sa amin. Sa pagdating naman sa plus flood, ilang barangay yan? 40, Kayanga, yan, Manday, Salumagi Norte, Salumagi Sur. Yung mga apektado kasi ng mga plus flood. Although, actually, dito sa munisipyo, merong porsyon na baha. Pero madali naman mag-subside yung tubig. Kailangan talaga. Kaya ang aming mayor nagdeklara agad para at least magamit niya yung mga pondo pagdating din sa mga goods na pag-deliver sa kababayan na. Tuloy, magmula nung Monday pa, dire-diretso na eh. Tsaka, nagre-relay na rin yung sa national government na rin eh. Tuloy, si Secretary Recto, siya yung nag-declare na work from home na yung mga di ba? Pati empleyado. Automatic na yun, pagka pati empleyado ng government, nag-work from home, lahat na, pati sa mga school, automatic na yung teacher, automatic na. So far, wala pa naman, walang casualty na nangyari. May nabalitahan kami na may casualty. Siyempre, alam niyo na, siyempre mga kababayan dito sa Bugalyon, pagdating kasi sa mga ganito, uso yung leptospirosis ba yun? Kaya kailangan pag lumulusong ka ng baha, dapat nakabuta ka. Kaya kung may sugat ka, dapat huwag kang lumusong kasi doon pumapasok yung kwan, di ba? Doon yung mga delikado na makukuha sa baha. At syempre, pag mga malalalim, dapat hindi iwasan na. At kung hindi kaya, iparating nyo sa otoridad para at least ma-actionan namin. Samantala, sinabi naman ni Archie Castillo, ang head ng Municipal Social Welfare and Development Office, na patuloy ang monitoring at relief operations ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya.
Simula Agosto 17, nasa 151 na pamilya o nasa 556 na individual na ang na-accommodate sa 6 na evacuation sites sa bayan matapos ang rescue operations ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang ahensya. Nasa 14 na barangay ang flood-prone area sa bayan, ngunit 4 lamang dito ang pinaka-apektado sa ngayon, gaya ng Barangay Kabayawasan, Pantal, Magtaking at Poblasyon dahil sa taas ng tubig baha na umabot sa Lagpas Bewang. Ayon kay Castillo, may 20,808 na family food packs na inaprubahan para sa Bugalyon mula sa Department of Social Welfare and Development Office 1. Kasabay nito, nagre-repack din ang LGU para madagdagan ang supply ng humigit kumulang 7,000 family food packs mula sa alkalde. Nakapagbigay na rin ang Provincial Government of Pangasinan ng 500 family food packs at 200 hygiene kits, habang may mga sleeping kits pang inaasang darating. Samantala, nakapag-request naman si 2nd District Congressman Marco Wangco ng 13,000 na family food packs mula sa DSWD para sa mga apektado sa kanilang lugar. May ilang evacuee na rin ang nakauwi matapos bumaba ang tubig sa kanilang nasasakupan, ngunit nanatili pa rin sa evacuation centers dahil hindi pa ligtas balikan ang kanilang mga tahanan. Patuloy naman ang relief operations at monitoring ng LGU Bugalyon habang iniintay ang tuluyang pagbuti ng lagay ng panahon. Hinikayat din ng MSWDO ang mga pamilyang hindi pa nakatatanggap ng family food packs na maghintay habang patuloy na pinapabilis ng mga kinaukulan ang pamahagi ng ayuda. Patuloy na pag-ulan at may kasamang hangin po, halos lahat po ng mga kabahayan ay apektado, kaya po kami din po dito sa local government unit ay patuloy na tumutulong at nagmo-monitor sa bawat sitwasyon ng mga pamilya po ng Bugalyon po. Ang mga catch basin barangays po namin na mabilis pong mabaha, unang-una po dyan ang Kabayawasan, Pantal, Magtaking at ang Poblasyon. Pero ang mga natitirang barangays po namin ay hindi din po talaga may iwasan na binabaha din po. Nag-start po ang pag-accommodate namin ng evacuee simula po nung Monday, August 17, at meron pong nasa 151 families pong dumating sa iba't ibang evacuation site po natin. At may 6 pong open na evacuation site, 2 po dito sa Poblasyon at may 4 po sa iba't ibang barangay. Nasa 556 individuals po yung mga evacuees po natin. Sa kabuuan po, from Department of Social Welfare and Development Office ng Region 1, may approved to 20,808 po kaming family food packs na ibibigay po dito, at may kasalukuyan pong nire-repack ang local government unit para naman po sa kakulangan na 7,000 po. At ang provincial government naman po natin sa Pangasinan ay nakapagbigay na po ng 500 family food packs, may 200 hygiene kits at meron pa pong paparating na mga sleeping kit. Sa pamumuno po ni Congressman Marco Wangco ng District 2, nakapag-request din po siya ng 13,000 family food packs sa DSWD na yun po ay hinihintay na lamang po namin para mai-distribute na rin po sa mga pamilyang apektado. Umaabot po sa 25,135 families ang naitala po naming apektado ng mga dumadaang bagyo ngayong Agosto po. May 7 pamilya na po ang umuwi from Torres Bugalyon Elementary School, at nananatili pa po yung ibang evacuees po natin gawa ng hindi pa po pwedeng uwian yung kanilang mga bahay dahil may tubig pa. Bandang Kabayawasan po, umaabot po hanggang Baywang yung tubig, at kung magkamali ka po ng apak, pwede pa pong lumagpas pa po sa dibdib yung tubig po doon. Po wala naman na po, at umaasa po kami na magiging maayos na po ang panahon. Ang barangays po na nadaanan ng flash floods, nag-evacuate po agad sila sa kanilang barangay halls, pero kinalaunan nung bumaba po yung tubig is umuwi na rin po sila. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa aming butihing alkalde, Honorable William KD, at kay Congressman Mark Wangco at kay Provincial Governor Monmon Gico, dahil po hindi po napapabayaan ng bayan namin sa pagbibigay ng tulong sa bawat pamilya. At inihiling ko po sa lahat ng pamilya pong hindi pa po napaabutan ng family food packs ay mangyaring maghintay lamang po tayo, dahil ginagawa naman po namin ng lahat para po mai fast track po yung family food packs po.
Para sa programang Bombo Anit Ugto, Patrol numero 5, Bombo Liver da Kumus Nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo!